Hi, good morning. So we are here again for another Bible study or sharing of devotionals for today. So I am on the book of Proverbs, chapter 7. So it's all about King Solomon writing and instructing words of wisdom sa kanyang anak. So dito, maganda yung Proverbs full of wisdom and encouragement and instructions and counsel, good counsel sa tamang paano i-navigate ang life, sa mga pagdadaanan. So, nag-strike sa akin dito yung verses 1, 2, and 3 ng chapter 7 ng Book of Proverbs. So, ito siya. Proverbs 7 verses 1 to 3. Keep my commands, keep my commandments, and you will live. Guard my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers and write them on the tablet of your heart. Napaka gandang encouragement kasi dito binibigyang diin na yung commandments ng Panginoon are being instructed to us not to be authoritative na manduhan ka, pero ito yung ating manual of life. Ito dito nakasalalay yung ating how we navigate life, how we make our decisions. It gives us the proper direction where we should go, what we will do, diba? So it gives us wisdom sa mga bagay-bagay. Sabi pa dito, guard my teachings as the apple of your eye. Ano mo sabihin ng apple of your eye? Apple of one eye, parang you are sobra kang proud, sobra kang in faith, parang you're extremely fond of, parang sobra kang proud na proud ka, parang mesmerize ka sa kanya, parang ganon. Hindi mo siya ina-adore, parang you're extremely fond of a person or a thing. So, i-consider mo daw, you treat the word of God as you're extremely fond of it. You're extremely proud na you are treasuring it, you are cherishing the word of God, God's teachings, diba? Kasi kapag hindi tayo natutuwa or we don't appreciate God's word or God's instructions, para bang makalausin natin, wala tayong ginagawa natin yun, wala tayong kabuhay-buhay or wala kang kagana-gana na isabuhay yung mga salita niya, diba? Pero kung alam natin that His word is the manual we need, those instructions from God are the ones we mostly need para lang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay sa mga desisyon na gagawin natin, mag-guide tayo, maprotektahan tayo. And sinabi din doon, bind them on your fingers. So parang itali mo doon sa kamay mo, lagi mong panghawakan, weapon mo siya, parang ganun ba, lagi mong dala-dala siya wherever you go, whatever you do. Write them on the tablet of your heart. Yan, isa puso mo, naka-imprint sa heart mo, huwag mong kakalimutan, parang ganun. So ganun ini-emphasize, napaka-importante ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano, na sumusunod sa Diyos talaga. Kasi hindi talaga natin alam how we will go through life without God in His word. Paano we need to hear His voice daily. We need to study His word. We need to read the Bible para lang magkaroon tayo ng wisdom, para magkaroon tayo ng guidance and direction sa buhay natin. Kasi kung tayo lang po ang magde-decide, we will rely on our own wisdom, we will self-destruct. Hindi naman tayo wais We are not capable of doing good decisions apart from God's grace, diba? Apart from God's power and wisdom. So wag tayong magpaka-self-righteous, wag tayong magtali-talinuhan, wag tayong magmagaling kasi hindi naman talaga tayo magaling. We are all sinners, we are all not perfect. So we need God to guide us because our life is in His hands and we need to entrust everything to Him. So I hope that this verse once again encourage you. Just sharing. So share nyo sa mga kailangan makarinig ng salita na to. So let's spread the word. God bless. Bye.